Magandang gabi sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Magandang umaga, magandang tanghali. Happy Wednesday. Tuesday pa lang. Happy Tuesday. Sa inyong lahat, kahit saan kayo napalop na mundo. Iba tayo, nag-change position ako. Makikita niyo yung location ko. Nasa ano ko ngayon, Engineer Seal. At merong family gathering. Engineer Seal ba? Oh. Tama. Okay, so anong balita? Uy, maraming salamat sa mga nagsasubscribe, ano? Thank you. Thank you. Madilim yata. Kasi maliwanag masyado doon sa kabila. So, tama na to. Hindi nyo masyado makita yung mukha ko. So, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga bagong subscribe at sa dati na nanonood. Sige lang ang panood ninyo. Para doon sa mga bago, merong playlist, just check it out. Kung gusto niyo akong makilala, nandiyan ang bumbuhay ko sa Pinoy Survivor video number 1 hanggang sa present. Pinoy Survivor video number 1. Nagsimula yun sa fencing accident na natuhog ako rito, Kadete, PMA. Pero may mga backstory, may mga flashback. Mula bata hanggang sa tumanda, no? Hindi pa naman lahat na ikukwento. Yung mga hindi pwede ikwento, hindi ko may kwento eh. Siguro bago ko mamatay, kukwento ko lahat. And then utusan ko na lang si Mrs. o yung mga bata na i-post na lang pagka gano'n na ako. Para walang habol yung yung ICC. Human rights. Okay. So yung mga sige-siging naninira, ay sige lang. Siraan nyo lang ako. Basta mga kabrigada, lista nyo lang na ilista yung mga pangalan. Nagbo-volunteer. Sayang naman, mga nagbo-volunteer yan na makasama sa listahan, di ba? Ng mga walangyang Pilipino. Kaya sama nyo lang. Lista lang ng lista kung sino yan. At pagka umikot ang gulong, merong kayong kalalagyan, mga walang kwentang Pilipino. Merong reckoning para sa inyo. Uy, napanaginipan ko sa sobra kong dinidibdib yung mga nangyayari sa Pilipinas. Talaga sobrang stress, nakaka-stress eh. Tapos madidinig mo pa sila sila Maharlika, sila Attorney Tricks, yung TC, pinapanood ko rin yan, sila Jojo, De Guzman, Brothers Travelers, si BMR, lahat yan. Ang di ko pinapanood yung mga loko-lokong bayaran eh. Pero itong mga pinapanood ko just to keep updated. Pero alam niyo ang napapansin ko, pati si Banat Bay. Banat Bay. Ang napapansin. Pati si si Lacale, no? Pati itong si Malu Tiquillo ba 'yon? Oh. Ang dami nilang pinapanood ko. Alam niyo ang suma total, something's wrong with this government. Yun yung kung hindi nyo pa napapanood, ang summary, kahit di nyo napanood, sasabihin ko lang sa inyo, something is wrong with this government. Kasi sa dami ng point of view, sa daming pananaw, kahit hindi sila nagkakasundo, something is wrong. Kasama na ako sa nagsasabi, something is wrong. Balasubas tong gobyerno natin. Sige, ang nakaw, yung mga ganun eh. Pare-parehas eh. Something is wrong. So, something has to give. Yung sinasabi ko sa SMNI interview, di ba? Ganon. Ngayon, wala na SMNI. Sinabihan ko kayo, administration, sinabihan ko kayo, no? SMNI kasama doon sa package. Wala, bilang na yung araw ninyo. Yan, gaganyan-ganyan, di ba? Something has to give. Pressure plate. Sa mga tectonic plate, no? Taong bayan, administrasyon, ganon. Nandito si SMNI, nandito si Duterte, nandito si BP Sara, nandyan yung mga PMayor na matitino, nandyan yung mga vlogger,
Nandyan yung mga OFW, sige, konti pa, pagpitik niyan. Magnitude 10. Ang question na lang, gaano kagalit ang tao? Yun na lang ang question. So tingin ko analysis, paralysis. Gaano na lang kagalit ang tao? Kasi administration, please lang, bear in mind, pati itong mga rated na mga expert at saka mga advisor, close advisor ng presidente down the line. Mali-mali naman yung banat ng ni Bossing BBM. Mali naman. Mali. So, tapusin ko yung statement ko. You know, something is wrong sa pamamahala. Kaya nga, you have to do something na tama. Ang problema, ayun na naman, you missed a golden opportunity. Sasabihin ko na rin, na yung PMAAA, congratulations sa PMA, Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, PMAAA, at sa lahat ng alumni ng PMA for a just concluded na alumni homecoming. About 1,800 lang yata daw ang umaten, konti lang. And siyempre, yung matatanda na, hindi natin, may mga rayuman tapos yung wala, magbabaston no? So, pero ang question mark sayang, you miss the opportunity, admin. You know, nagpakilala naman yung PMA na nagalit doon kay Celis tsaka kay Dr. Lorraine Badoy, no? Nagalit sila. And then, natakot yung Congress na biglang pinakawala na sila Celis. Tapos may demand nga yung manifesto. Tapos sumibol ako. Ayan na ako, maingay na. Tapos noon, merong mga PMAer na nanira pa sa akin, nanira. Mga upper class, may nanira. Meron naman kumampi sa akin. Hindi nyo ko kilala kung sino yung kumampi. Secret, hindi ko sasabihin. At merong mga active na kumakampi sa akin. Secret. Kahit mag-loyalty check kayo, hindi nyo malalaman kung kailan yung final loyalty ng mga tao on that day, on that event. Kung kailan. So, balik tayo. Baka nervyusin kayo masyado, atakin kayo sa puso. Wala pa nga akong alam plano, wala akong pinaplano. Hindi pa ako nagpaplano, Wala akong plano. Basta akin, enjoyin ko yung 4 na buwan. TikTok, 4 na buwan, enjoyin ko yun. Panoorin ko na muna kung ano nangyayari. Papasok ako pagka hindi ko gusto ang pangyayari. Okay? At kaya yung mga kabady, yung mga retired na nagsignify ng intent na sumunod sa akin, na sumuporta sa akin, relax lang kayo. Wala tayong gagawin. Wala. Relax lang tayo. Relax. Panoorin lang natin. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng himagsikan. Bahala ang armed forces. Panahon nila ngayon. Tapos na yung panahon natin. So, panoorin lang natin ang armed forces. Huwag natin pangunahan. Hintayin lang natin sila kung anong gagawin nila. In the event na kailangan sila ng taong bayan to protect the people and the Constitution and the duly constituted government. Uy, confused na. Sino pa protektahan ng armed forces? Secret. Secret. So, ang Malacanang, you miss a golden opportunity. May nagpakilala mga PMAer na against sa'yo. May nagpakilala na kampi sa'yo. Nagsusuporta kay Tamba. Nagpakita sa TV. Nagpa-picture, no? And sinabi, they are supporting BBM. Marami nang lumalabas na mga manifesto. So, meron pang lalabas sana Ewan ko kung matutuloy sa namin sa klase namin Ayokong pangunahan. Hintayin nyo na lang kung may maglalabas. Baka, ewan ko kung ano ilalabas nila. So, you should have at least requested PMAAA to invite you, Mr. BBM. Kung ako yung PCO o kaya ako yung
military ano ninyo, o whatever, ek, o advisor, no? Yung close na advisor. Now would have been the time, yung nakaraan na alumni homecoming, to show yung nasaan ang Pangulo. Nandun ka sa Borromeo Field as Commander-in-Chief. Wala kang takot, harapin mo. Because kung ang isang leader tama lang na humaharap, pinupuntahan yung mga sundalong nawugunded sa gera, ng mga nagkakasakit, yung mga taong bayan natin na nasasakuna, etc., etc., nandun ka. Why miss the opportunity in one setting, in one gathering, 1,800 officers or more? Because nanonood pa sa SOCMED yung ibang hindi naka-attend at hindi pwedeng iwanan yung kanilang mga trabaho. Iba tipid na tipid, hirap sa buhay, kahit mataas sa sweldo, or iba hindi makaalis dahil sa walang papalit. Pero nanonood sila, tuwan-tuwa silang mapanood. At kung ikaw ay nakita, Ginoong BBM, ang ganda sana, hindi yung si Speaker Zubiri ang nagsalita and then sinabi, defend the Constitution. It would have been more impactful na ang nagsabi, defend the Constitution, ay ikaw, BBM. At lahat ng issue sana na nagpe-plague, pumepeste sa iyong administrasyon, doon mismo, ora mismo, doon sa Borromeo Field, nandoon yung mga iba-ibang klase ng PMA, sinagot mo, and you put everything to rest. As the Commander-in-Chief, as the President of the Republic, tameme sana lahat. Mali advice ang pinapunta mo si Speaker Zubiri. 2022 at 2023, ikaw ang pumunta. Ikaw, BBM, ikaw ang pumunta. Ikaw ang guest of honor. Sana ngayon, ikaw ulit ang guest of honor. Pwede naman yun. Ikaw presidente ng Pilipinas. Kung ako ikaw, sasabihin ko dun sa aking mga tao, sabihan mo nga, hello, PM AAA. Ikaw ba yung presidente ngayon? Si BBM to. Yung, alala mo, presidente na laging wala. Nasaan ang Pangulo? Nandito ako ngayon. Pakiano nga, ako yung imbitahin ninyo. Okay, sabihan mo yung mga official mo. Uy, sabi ni CIC, siya ang imbitahin, siya ang guest of honor because he has something to deliver. He has something to say to all the PMAers here and abroad in Borromeo Field in just one setting, pack. 1 hour na speech. Nandun lahat, pinahay moral mo sana lahat. Natigil. They would have seen, we would have seen a commander, a true leader. Pero wala ka Pinapunta mo si Zubiri o si Zubiri ang inimbita. Either way, hindi ka ganun kahalaga. Kung ako ang masusunod, I would even volunteer you to be the commander, the guest of honor and speaker. Ikaw, BBM, hindi si Zubiri, hindi kay sino. Ikaw, because kailangan ka ngayon, ngayon, kailangan ka ng ating bayan. Makita ng lahat ng officers, active, retired, lahat ng PMA makita there. And they're cheering for you. May mga ganun bang style? May magsisigaw pa na binayaran ko mari. 3 cheers for BBM. Kaya sisigaw lahat. BBM. Parang kulto, no? Wala Tapos na wala naman ako doon. Di ako ma-attend. Baka batuin kita Baka ipakulong ako sa MP, pahuli ako sa mga MP. At sino yung bumato sa presidente? Sino yung bumato doon kay BBM? Sinapatos. Kidding aside, sayang yung opportunity na yan. Gusto ko sanang sabihin before, pero baka matuto kayo wala naman kayong bayad hindi naman mga binabayaran, ba't ako mag-iisip para sa inyo. Pero
the ano there, yan, ayusin ko. Yan. Muntik na mahulog pala. That's the point. You should have been the one na nag-guest of honor and speaker. It could have been Speaker Subiri ang nagbigay, hindi na, mas mahalaga, presidente ng Pilipinas ang makita doon, BBM. Mas maganda, nagkakaroon kasi ng leadership vacuum, leadership question, weak leader nga, para ipakita mo na it is the time na sana pinakita mo, hindi leader of strength, leader of a strong position, no. Yung papakita mo sa mga tauhan, sa mga nasakuna, leader of compassion, leader of concern. Ito, ipapakita mo, you're a leader of men, of officers, the commander-in-chief, yung ganun ba? A leader, a true leader. Ito, concern ka sa mga official mo at nagli-lead ka. Hindi yun, nasaan yung Pangulo na naman. Well, anyway, siguro, kahit sa mo daanin Padre, kahit sa mo daanin, Mr. BBM, kahit sa mo daanin, may iba ka pinuntahan. Parang mo naman sinabing hindi mahalaga yung mga opisyal, yung mga PMayor, yung long gray line, hindi mahalaga. Parang sinabi mo, sorry, meron akong pinuntahan nag-abroad ako Sana yung date, very important yung date because it's a gathering of all PMAers of all classes, lalaki, babae, etc., snappy, very relax. Mga may kaso, walang kaso, mga sundalong kanin at mga mandirigma talaga, nandoon sa isang lugar. And you should have stress the point. I am BBM. I am your leader. I am your CIC. And let's bring the country forward. Mga ganun bang style? Pero sorry, sayang no more na naman. So, TikTok. Wala na at 4 months to go. 4 months to go. Kasi si Duterte, yung last year niya, siya pa rin ang guest of honor, 2022. Noong 2022 siya. Chile ko si Duterte, si Tatay Diggs ang guest of honor noong 2022 and then BBM noong 2023. It could have been BBM again. It could have been BBM. Walang nakasalagay sa Constitution na bawal umulit ang isang guest of honor and speaker sa isang PMA alumni homecoming. Wala nakalagay sa Constitution. Policy, to hell with policy. Sino masunod? Presidente ng Pilipinas. Sino masunod? Commander-in-Chief. Kailangan. Kasi kung naintindihan mo yung sitwasyon mo, Mr. BBM, kung naintindihan mo, delikado masyado yung pwesto mo. Yan giveaway na naman, advice na naman na libre Delikado. You have 4 months to go, less than 4 months. TikTok. You have to show something na you are in control. Ang hearing nga, yung asawa mo, tsaka yung si Tambaloslos you are not in control. You are a weak leader. You are a bangag leader. Mga ganun ba? You have to show. Okay? So, nasabi ko na rin ninyong banks. Challenge. Challenge. Drug test challenge. Inihiling ng isang nating sasabihin ko yung pangalan mo. baka malasing ka, tama lang kayo. Ba't yun natatakot? Yun ang gusto nyo mangyari. Papa. Sabi ni Heart. Si Lucas Dump. Sabi ni Evie Escaler. Hi, thank you for sharing your video. I am glad to be here. Hoping to watch more videos from you. Keep on sharing and always have a great day. Greetings from your family. Kapuso mo vlog o Kapiso mo vlog. Yung sabi, Kapiso mo vlog. Typo error, ewan ko. Basta binasa ko yung nakita ko. Thank you for the Evie Escaler. Thank you for watching. Tapos Lorenzo Gatbonton. Thank you sir sa effort na inaalay ninyo. Malalim yung mga naiisip ninyo. Thank you. Malalim, nakahukay na nga Nakahukay Tapos at dama ko din kung bakit umiinit ang ulo ninyo. May sombrero kasi, mainit.
hindi makasingaw yung init, no? At damo yun. Basta wag lang kayo titigil, sir, dahil tama kayo. May tama sa ulo. Magigising din ang ibang mga Pilipino at sana hindi masayang ang pagod ninyo. Isa ako na magiging tapat na taga-suporta niyo. Maraming salamat. Maraming salamat, Lorenzo. Thank you, ta. Thank you. Thank you so much. Yan, madilim na. Dumilim, ha. Di ba rin? Kilala niyo naman ako, eh. Nakaka-despair naman ang sitwasyon natin, sabi ni Lilia Papa. Lilia Papa, nakaka-despair, no? Pero wag mawala ng pag-asa. Because walang forever, no? Demonyo hindi forever. Demonyo natatalo ng Diyos. Tayo mga tauhan ni God. So tayo, tutulungan tayo and we will be delivered. Israel, they stayed 400 years as slaves sa Egypt, no? Under the Pharaoh. 'Di ba si Joseph, dahil kay Joseph mataas yung pwesto niya dahil sinagip niya yung buong kingdom ng Egypt, dahil sa panaginip ng Pharaoh tinranslate ni Joseph, tapos binigyan sa posisyon, nag-ipon sila 7 years hanggang sa pumasok na buong 12 tribes of Israel sa Egypt, and then nag-breed sila, dumami, na insecure yung mga sunod na lahi ng Egyptians. So ginawa na silang slaves, pinagawa sila ng pyramid. And 400 years hanggang sa dumating ang deliverance, ang deliverer which is Noah na nakuha sa ganun. Grabe yung kwento ng Bible, no? Nakakatuwa. So, dadating sa Pilipinas, kahit abutin tayo ng nakaka 100 years pa lang tayo. may 100 years pa lang tayo, dadating ang deliverer. Kumbaga si Tatay Diggs, siya si Noah. Noah pa lang yan, di ba? O kaya si King David, di ba? You can identify with Digong kung sinong karakter sa sa Bible, sa Baguio. Tapos yun, biglang, kung ano yung kanyang ginagawa, di ba? So, yun yung nakakatuwa. Tapos, sabi napunta na ako dito, why not initiate a drug test sa mga public officials? Nag-vlog ako. Gusto mo makita, bawal makita ka, ma-identify ka, huhulihin ka, kukulong ka. Gusto mo makita? Halika. Makita. Ako lang magpapakulong. Nakaka-despair naman ang sitwasyon. Sabi ni Lilia, no? Thank you. Sabi ni Santi M. Sipin, why not initiate a drug test sa mga public officials? Yes, tama yon. Tama. And huwag kayo matatakot because tama yung request nyo. So, i-adapt natin yung kay Santi M. Sipin. Santi. Okay. Request granted, no? So, ang challenge natin si BBM. Ang challenge sa iyo, BBM. Sagutin mo yung challenge ni Tatay Digong na mag-undergo ka ng drug test, no? Hair follicles, hair. Excuse me. Wag blood sample, wag saliva. Hair follicles para 90 days, a good 90 days. So, by June 12, yun sa akin, pwede na yun. Gusto nyo, March 30, February, March 30. Sige, March 30, no? March 30. Ano gagawin ninyo pagka hindi siya mag-administer ng drug test? Ibig sabihin, totoo. Yan, BBM, yun yung challenge. Mga tao ni BBM, PIDEA. Senators, congressmen, lahat kayo ng mga loyal kay BBM, ang punto, sabihin nyo kay BBM, i-submit niya sarili niya sa isang honest to goodness, fair na drug test. Okay? Hair follicles. Kita,
At doon mismo kukuhanin yung book niya. Doon mismo sa live stream. Papakita, kinukuha yung book niya. And then, yun na, doon mismo, sasampulan. Okay. Tingnan natin kung credible. Kasi pag hindi credible, yari kayo, tapos kayo. Pag hindi credible, tapos kayo. Makikita ng tao, huwag niyong lulukoy ng tao. Galit na galit na tao. So, kung hindi credible yan, timbog kayo. Pagka hindi kayo nagpa-drug test, ibig sabihin lang, people of the Philippines, totoo na siya ay nagjujut, nag-take ng droga. Okay? Ako alam kong naniniwala ako nagtitake siya. Pero gusto natin yung circumstantial, yung ebidensya. Kahit wala yung pulboronic na yan. Huwag natin, ayokong isipin yung pulboronic video na yan. Ang gusto ko isipin, ngayon, challenge ka ni Digong, no? Ni FPRRD. Challenge ka. Magpa-subject ka sa droga. Gusto nyo kayong dalawa eh. No? Pumayag naman yung si Tatay Diggs eh. Pati siya eh. Oh. Lahat kayo magpa-administer sa drug test. No? Hair follicles. Tingnan natin. Si Duterte, no? Granting mag-positive yan, na? Dahil sa meron siyang sinasabi na prescription drugs. Granting mag-positive siya. Gago ka pala eh. Wala naman sa gobyerno yung tao. Ikaw presidente eh. Hindi ka ba naman engong? Di ba? Kaya kayong mga nagsisilbihan sa gobyerno, huwag kayong mayabang. Huwag kayong arugante. Matatapos din ang panahon ninyo. Matatapos kayo. Ha? 4 na buwan. At obserbahan ko, na naginip ako nga pala, yun yung sabi ko kanina. Tapos na tayo doon sa drug test, ha? Bigyan natin ng 30 days. Kailan ba? Siguro nagkaano siya ng 30 days. January, February. March 30, ha? March 30, ha? End of March. January, February, March. March 31st. No? March 31st. Tapos na yung drug test mo. Pagka hindi ka nagpa-drug test, siguraduhin, ibig sabihin nun, ang taong bayan, iisipin na, libre na kaming isipin na totoo yung allegation. Ayaw mo dinedma mo eh. It is something very important of a concern para sa taong bayan na makonclude namin yung presidente namin, hindi totoo yung allegation. Hindi totoo. So, ang ngayon, ang pinakamaganda, magpa-drug test ka. Ginoong BBM, magpa-drug test ka. Not later than March 31st, March 31, 2024. Pagka hindi ka nagpa-drug test mula ngayon, kasi matagal nang challenge ka ni Digong January February ngayon. Matatapos na February, ngayon wala pa eh. So, baka sa Cebu, challenge ka na naman, sige, tingnan natin. Para sa akin, whatever na mangyari sa 25, na hindi ko alam man, hindi naman ako nakikipag-anuhan sa kanila, makipag-coordinate. Ayoko. Hindi naman ako So, pwedeng ma-supersede. Pero sa akin ngayon, ang hamon ko sa inyo, Malacanang, subject kayo sa drug test not later than March 31st, 2024. At pagka hindi nyo ginawa yon, the conclusion will be guilty kayo, ng pantodroga. And from there on, sisipain namin kayo. Okay? Sorry AFP, nanonood kayo. Malinis tong challenge na to, malinis. Peaceful. I-encourage ninyo si BBM, protect the president. How will you protect the president? How will you protect the president? PSG, paano? AFP, PNP, paano? Huli nyo ako? Hindi kayo nakikinig Sana mag-honest na ang pinupuntirya is kung totoo o hindi na nagda-drug siya. O di magpa-drug test ng honest to goodness para makita kung totoo o hindi. Diba? O di natahimik lahat. O di nagkaroon kayo ng ngayon kung guilty, o di may problema. Di tayo pwedeng tumagal ng ganito. Diba? Di tayo pwede. So, dinalan ako ng pagkain. Dinalan ako ng pagkain. Nadamig na naman. So, thank you So, ang doon, magpa-drug test. Pag hindi ka nagpa-drug test,
That's why AAP, PNP, there's only one way, one pass, no? Isa lang ang pass dito, pupuntahan. Make sure na yung presidente, mag-drug test. Ganun lang kasimple. Sa kanina ba kayo naninilbihan? Constitution, presidente, konstitusyon, taong bayan. Kukonsintihin natin ang isang drug addict? One way of finding out is a drug test. Ganun kasimple. Huwag kayong magan, huwag kayong matitigas ang ulo. Isipin ninyo, what is for the good of the Filipino people, for the good of this country. I-subject ninyo sa drug test ang presidente ng si BBM. Subject ninyo, PNP, AFP, you watch. Tingnan natin, NBI. Tingnan natin. At pagka niluluto, nandiyan kayo para protektahan yung interes ng taong bayan. Pero pagka ganyang kakampihan ninyo, ay, makakaawin yung taong bayan, ha? Sinasabi ko na yun, ha? Walang hangki-pangki rito, ha? Makakaawin ninyo taong bayan. Mahirap kaawain ng taong bayan. You will lose your mandate. Lahat kayo, you will lose your mandate. Sinasabi ko na kung paano yung solusyon, natahimik, Simple, subject the President, BBM, to a drug test. To shut up everyone. Shut up the vloggers, shut up lahat ng ek-ek. Paano kung totoo? Tama lang. Kung hindi totoo, forward. Tsaka natin isettle yung susunod, which is corruption. Itong droga muna. Corruption, nanaginip ako. Yung vlog ko, yung past na vlog, itong recent, naginip ako. Doon tayo napunta sa scenario 7. Hindi yung 1, hindi yung 2. Hindi rin yung 3 Hindi siya nag-resign. Hindi yung 4, hindi siya number 6, 7, doon napunta Tapos nun natatandaan ko Executive Order number 1, death penalty. Na-share ko sa inyo isang bangungot. Buti nagising ako, hindi patay na ako. hindi pa nangyayari, patay na. Si Pinoy Survivor patay na, inatake sa puso, nabangungot, litawan dila. Ganun, litawan dila. Buti nagising ako, walang yan. Parang nakita ko, I was there, I was taking part in parang basta natatanda ko, Executive Order number 1, death penalty, nagkaroon ng yung tawag doon sa NAIA, whole departure order, lahat ng politiko, president, down the line, cabinet, lahat ng agency, senator, tsaka congress, naku, tapos sinara yung congress. Grabe, yun yung scenario 7 sinara yung congress. Tapos nun, Executive Order number 2, 3, 4, 5. I'm trying to recall para I'll make a vlog out of it, Grabe yun. Parang gano'n na ba talaga kagulo ang Pilipinas? Gano'n na ba talaga tayo doon pupunta? Wag naman. Pero yun nga, Filipino people, be careful for what you wish for. Nung past vlog, sinasabi ko, ang talagang problema is yung puno na malaki, Maganda yung mga remarks ninyo. Thank you sa mga nagko-comment, like lang kayo. Like, share, subscribe. Like kasi malaking bagay. Nalulunod yung mga nagdi-dislike na mga troll. And it shows na may pare-parehas tayong aligned on thinking, At naintindihan ninyo yung ibig ko sabihin na yung puno, ang problema, tayo, hindi lang simula nung 1986. Hindi lang. Spanish pa. Panahon pa ng Kastila, 400 years yun. Panahon ng Amerikano, then sumingit yung Hapon. Then panahon ng mga presidente natin na nakatikim tayo ng isang magsaysay. Pero sayang, nakatikim tayo ng isang Marcos nga. Pero naging 20 years. Tapos nun, nagkaroon ng problema. Yung mga sinisisi na mga naging gago yung Marcos Iranon, yung senior. Mas gago nun yung mga rebelde.
yung mga left-leaning noon, no? Kaya nagkaloko-loko Pilipinas, economy, gumanon tayo Kasi apart from corruption, hindi ko rin sinasabing walang corruption. Apart from ng corruption na nakikita noon, grabe naman yung ginagawa ng mga light of fire movement, yung mga rebelde, yung mga patayan. Kaya sino mag-invest dito? So yun yung kwento. So tapos yung ilang dekada ng mga politikong pulpol, no? So nandun na yung tao, galit yung tao. Galit na yung tao. Puno. Nandito yung tao. Pasensya, puno na. Kaya ang tao gusto now na. Kaya panayang kulit sa armed forces. Kumilos kayo. Ang mali nga gusto nyong bumanat kagad yung armed forces. You have kayo, taong bayan, tayo. We have to show to the armed forces and the PNP yung mandate, yung sovereign will, anong gusto nyong mangyari. Ang gusto ninyong mangyari, mag-take over ang armed forces tsaka PNP, will not happen. Because disiplinado ang agency na yan, AFP tsaka PNP. They will not do that na sila. Ayaw nila. Somewhere along the line, after nung kay Marcos na EDSA 1, natuto na lahat, lalo na 89 na bloody coup. After that, tuloy-tuloy na. After nung 2004, yung Magdalo, kila Sonny Trillanes, maraming nasayang na karir noon. So, kumbaga hindi pa tayo natuto doon. So, nag-professionalize ang armed forces. Kaya, snapping yung armed forces. So, hindi pwede yung sila hinihintay. Mali. Hindi dapat mauna yung armed forces. Pagka nauna yung armed forces at nagkaroon ng turn of events, nagkaroon ng pagbabago, baka utang na loob pa rin nyo sa armed forces. Pwede nilang ibigay, pwede nilang bawiin. That's why FPRRD has told yung mahal niyang anak, BP Sara, no, loko-lokong pusa to, kakainin mo pa, nag-iisa na lang nga. Chupi, uy! No, loko-loko to. Tingnan. Ito yung pusa yun. Kakainin yung naamoy-amoy na sorry So, ang doon, sinabi niya kay BP Sara, huwag mong tatanggapin pagka binigay sa iyo ng armed forces. That's why kayo, taong bayan, should be the one to exercise your sovereign will by the multitude, Luzon, Visayas, Mindanao. Pakita ninyo, ayaw na namin, puno na kami. Kaya nga, sinasabi ko nga, June 12, meron mga nagsasabi, may prayer rally, meron sa Davao, tas meron sa Cebu sa 25, tapos siguro magkakaroon sa Luzon. We don't know kung how it will unfold. Kaya ako, sinasabi ko nga na tayo, sige, hamunin natin ng drug test ang si BBM hanggang March 31. Schedule mo, BBM, schedule mo na. No? AFP, PNP, mag-pressure kayo. Okay, matakot. Tama lang naman yun. I-advise din nyo. Para kayong hindi mga kaibigan, i-advise ninyo yung kung hindi, mayayari yung perception ng tao sa kay BBM. That's why you have, ano ba tinatago mo, Mr. BBM? Kung wala kang tinatago, magpa-drug test ka, ganun kasimple lang yun. Ngayon, kung may tinatago, yun yung masamang kwento na yun. Kaya, something has to give. Hindi dapat patagalin pagka totoo na meron. Ngayon, kung i-maintain niyo yung kwento na wala, ano kinakatakot? Magpa-drug test. Ganun kasimple. And then, TikTok. Pagdating ng June 12, sinasabi ko magsalita ng ayaw na namin ng korupsyon, ayaw na namin ng panggagancho. Huwag kayo magkakamali na Congress at saka Senate na madaliin nyo yung tsa-tsa na yan. Malaking pagkakamali yan. Pagka yan, ipinwersa ninyo sa lalamunan namin, yari kayo, good luck kayo, matatapos kayo. Sinasabi ko na sa inyo, na yan ang basa ko. Pwede nga kung mali. Paano kung tama ako? Sasabihin ko sa inyo, I told you so. Nasabi ko na sa inyo, huwag niyong ipupwersa yung tsa-tsa na yan sa lalamunan ng taong bayan. Galit ang taong bayan sa inyo. Galit na galit ako sa inyo.
Kung ako masusunod, isasara ko kayo. Mga hayop kayo, isasara ko kayo. Senate, Congress, wala kayong ginawa kundi imbestiga. Wala naman nangyayari, wala nakukulong, walang nare-resolve. Pati yung kay Pastor Kibuloy, na, mabanggit ko na rin yung kay Pastor Kibuloy. Kung may problema yung tao, kasuhan nyo. Ganun lang kasimple, kasuhan nyo. Huwag nyong sayangin yung taxpayers' money kung ano-ano kayong pasikat, panay kayong pasikat, kung ano-anong ginagawa ninyo. And then, ginagawa ninyo yung venue ng Senate at saka yung Congress para manira ng tao. Siraan nyo si Duterte, siraan nyo si BP Sara, siraan nyo kung sino-sino, si Pastor Kibuloy, siraan nyo yung SMNI. Mga hinayo pa kayo. Pag ako masusunod, kung ako masusunod, isasara ko kayo. Isasara ko talaga kayo. Pasensyahan tayo Isasara ko kayo. Because I will have the balls na isara kayo. Igastos kayo Sinasayang ninyo yung pera ng taong bayan. Sinabi nang hindi yan dapat Kulit ninyo Panay sarili nyo yung iniisip nyo. Kung gusto nyo mahalin kayo ng taong bayan, Resolution 10, yun lang, kasimple, ganong kakited yung pananaw ng taong bayan. Resolution 10, ayaw namin ng liquidation by certification. Gusto namin may resibo. Yun. Wala tayong ibang dapat pag-usapan. Senate, Congress. Kasi sa akin, sa libro ko, isasara kayo dapat. Kung ako masusunod. Kung gagawin akong advisor ng mga taong bayan, kung gagawin akong advisor, gawin akong advisor ng armed forces. Mamaya, gawin akong advisor, doon ako sa penitentiary, no? Walang niya kayo. Gusto nyo makakita ng enemy of the state. Look, guys, lahat kayo, in any position in government, no? In any institution, wala pa ba kayong nakikita na mali? Wala kayong nakikitang mali? O sadya na lang sobra kayo nakikinabang at bulag kayo sa mali? Nasabi ko sa inyo, there is always time for reckoning. Matatapos din yung masasayang, maliligayang araw ninyo. And marami kami, sobra dami namin. Now, kung hindi kayo makuha sa usapang maayos, usapang peaceful, makita nyo, pagka naglabasan yung tao, we don't even have to lead. When we will be with them, I will be with them. Tanda na ako Pero pagka ganyang nakikita nyo ng mali, tapusin na natin yung problema. Tapusin na natin. Ano gusto yung mangyari? Magkaroon tayo ng revolusyon. Sa panaginip ko, revolutionary government ang nangyari na it ushered in a cultural revolution. Intindihin yung cultural revolution. Mabrul, mahirap yun. Kaya kailangan, bago mahuli lahat, pag-usapan ninyo kung hindi yung hihintayin nyo lang kung kailan, ayan na. Pag-usapan nyo na kung ano yung mga senaryo. Anong gagawin ninyo kung... Well, anyway, ang natatandaan ko dun sa impaktong hinayupak na panaginip na yun, yung executive order nga, declaration ng parang tunay natin death penalty. One is declaration ng revolutionary government. Declaring all over the entire country a revolutionary government. Thereby merong cultural revolution. Tapos number 2, death penalty. Wala, abolish. 3 yata abolish yung Congress, Senate, ganun. And then whole departure order yung whole departure order. Yung lahat ng politiko mula barangay captain hanggang high paluting. Tapos noon sinubject sa tawag doon? Validation. Binabangga lang yung kanilang sweldo
yung sell-in at yung assets nila nakapangalan sa kanila at yung direct family nila. At pagka hindi, balik sa gobyerno. Yan. Tignan ko, maalala ko pa yung iba, no? Pero sinashare ko sa inyo. Yun yung result ng grabing stress at saka yung pag-aalala mo. Pati hanggang panaginip, sinusundan ako ng kagaguhan na yan. Mga politiko na yan. Malapit na magalit, malapit na magalit sa inyo. Nang sobra-sobra, hindi na ako magpapatawad sa inyo. Mag-asta pa kayong mayabang. Mag-asta kayong mayabang. Tapos yung mga tumitira sa akin, mag-ingat kayo, mag-ingat kayo. Kala ninyo nagbibiro ako? Mag-asta kayong, magpakumbaba na lang kayo. Mingi kayo ng tawad sa langit. Tumahimik na lang, yung buhay bandiretso na lang, no? Hindi mapang-api ng kapwa Pilipino. Kasi sabi ko nga there will always be a time for reckoning. At yung mga naghihikayat sa akin, wag muna. Okay? Pabayaan ninyo ang inyong AFP at inyong PNP na magmasid, tignan, at kung kailan sila makikialam. Sa ngayon, just look at it na wag niyo sasabihin sa akin na ubos na ang pera ng taong bayan. Ubos na yung pera. Paano maubos yung pera? We have $100 billion in foreign currency reserves natin. We have how many OFW? 9 million na nagpapadala ng mga remittances nila. Hindi maubos. Ang ubos, taong bayan, ang ubos, pasensya. Pasensya, government of the Republic of the Philippines. Ang ubos, pasensya ng tao. Yun ang ubos. Yung pera, hindi maubos yan kasi they can only, pwede lang nilang kulambatin yung so much. At kung sakasakali man, magkaroon ng turn of events, I myself will advise, volunteer my advice na hulihin lahat yan. Hulihin lahat yan. And we demand them to, I will execute them. Pagka wala nga, kung nagkatotoo nga na meron ng death penalty, I will be the one to execute them. Bonus. Walang bala. I speak. Ay, mga abusado Wala ninyong, ang yayabang ninyong mga politiko kayo, na mga akala ninyo wala kayong kamatayan. Hindi kayo natatakot sa wrath of man. Matakot kayo sa wrath of God. Okay? Mga tipong biblical na Sodom and Gomorrah, yung mga ganon. Yung parting of the Red Sea, yung mga tipong ganon, 10 plagues of Egypt, no? Ako, I can only offer so much isang ice pick lang, isang ganon lang, tapos na yung problema nyo. Pero pagka nag-wrath of God, sobrang paghihirap yung dadaanan ninyo. At hindi kayo mamatay. Kasi ayaw ng langit kayo mamatay. Gusto nila ng langit, yun yung karma. Maghirap kayo ng todo. Kaya you better prepare for what's coming. O nga pala, nasa week 60 na ako, baka nang kakalimutan. Week 60 na ako ng aking Matikas Challenge. Ang Matikas Challenge, para sa mga bago, it is disciplined na pag-iipon ng tatlong bagay or more. Tatlong bagay, delata, bigas, at saka tubig para for the rainy days. Spending around 500 to 1,000 in a week, every week, para makapag-ipon ako good for 3 years. So what? Pera ko naman yun. Pera ng Pero kung kaya ninyong gastusan, ano ba naman yung every week? Dagdagan nyo. Para pag kami nangyari, doon papunta yung buong mundo May climate change pa, merong pang problema sa pagkain, food security. Pagka nagka-problema tayo, dumating yung sinasabi sa Egypt noon, yung biblical noon na kay Joseph, 7 taon yun. Ay, nga pala, yung sinasabing tribulation, 7 taon din Ang problema nga yung 7 taon na yung parating na sinasabing tribulation,
kung nagsabay-sabay yan, gera, sakuna, earthquake, lindol, lahat eh. Yun din, Tagalog lang yung lindol ng earthquake. Wala nang araw baha eh. Climate change, yung nakakasunog na araw, yung ganun ba. Polar shift siguro, yung mainit, biglang magiging snow, yung ganun, di natin alam eh. Poison yung mga tubig, kaya nga sabi ko tubig mag-ipon. So, bakit staggered 83 weeks? Para in 83 weeks, pagka natapos nyo yun, you would have saved about 3 years ng pagkain ng family nyo. Hindi kayo mabibigla. Ang pinaghahandaan ko yung pagtatatak ng Antichrist. 3, yung halfway no sa 7 years na yon, kinakailangan tatakan ka kasi kokontrolin yung supply. Magiging parang ayuda yan. So parang tut, ganun ba? Na better ng ready. Ngayon, kung sinasabi nila na may rapture before no 7 years or rapture nung mid ng tribulation, 3.5 years thereafter, mas maganda, meron kang handa. Di ba? Kung ikaw na-rapture ka, yung mga naiwan, paano? Wala kang pakialam sa kanila. Sila ready. Kung mayroong trying to survive na ang pagkuha sa kanila is doon pa sa end ng 7 years, pumasa sila, at least meron sila makain. Yun lang ba? So, bakit staggered? Para na weekly, para yung expiration, weekly, ng mga dilata. Yung tubig, walang expiration, yung basta hindi siya lulumutin, naka blacken off. Balutin nyo lang ng plastic na item, yung lalagyan, yung container. Tsaka yung bigas, kung ilan yung luto nyo, kung kunyaring 5 takal o kalating kilo, every luto, ganun ang gawin ninyo. Isang sako, i-divide nyo na para kung makontaminate, hindi lahat makontaminate. And then lagay nyo sa isang hard plastic na orokan. Okay, so yun. So, ang naging topic natin, yung PMAAA, sinayang mo BBM yung opportunity, you should have shown yung concern mo sa mga pinuno mo. Pinuno mo. Ewan ko how you could have missed that eh. O merong mas mahalaga kanilakad? Yun ang tingin mo eh, sa mga PMAR eh. Hindi ganun kahalaga yung opinion. Dapat in-exploit mo eh, in one setting nandun lahat. Kasi nung 2023, nandun ka eh. Ikaw yung guest of honor. Pwede naman ulitin. Tapos yung 2022, si Duterte, 2021, was a judge, Supreme Court. And then yung 2020 was admiral, parang ganon. So, pero because these are trying times and kinu-question yung leadership mo, it would have been best na ikaw yung naging guest of honor para talagang nakita. Anyway, tapos na yun. Next year na lang, kung umabot ka. Next year. Baka sayang nga last mo na sana yan na PMAAA na baka last mo na, hindi mo pa napuntahan, Si Subiri pa pinapunta mo. And then yung panaginip ko, bangungot Sana wag tayo magawi doon. Pero senior ko lang sa inyo. And then, yung drug test ni BBM, March 31, March 31. Not later than March 31. That's so much time already. Actually, kung may intensyon ka talaga na sagutin yung drug test na yan, right away, nung sinabi ni Tatay Digong, dapat yun, 1 week, 2 weeks, tapos. Wala question. Pinapatagal mo Kaya nga, after March 31, wala nang drug test. Sa amin, ang pananaw namin, niloloko mo lang kami. Ginagago mo lang kami. Durugista ka na presidente. Yun. Kaya kinakailangan, tanggalin ka. Yan ang mangyayari dyan. Sorry na lang. I'm giving you advice. BBM, I'm giving you advice. Para matapos mo yung term mo. Or para mapacify yung tao. Okay? Tapos noon, kung ako, titirahin ninyo, ito para doon sa mga mga nakapaligid kay BBM. Kung ako titirahin ninyo, send your best man, Send your best
operator. Send your best man. Because I'm sure, wala yang kamote yan. Mga ano yan, ganun yan. Mapapatay ko lang yan. Send your best man. Ngayon, kung kunyaring matsambahan ako, madedo ako, hey, good luck Philippines. Nasa langit ako. Nasa langit na ako. Good luck na lang, panonorin ko na lang kayo. Pero kung ako ay nabuhay, good luck, BBM and everyone in government. Good luck sa inyo. Tatapusin ko kayong lahat. Kaya, pasintabi lang, warning if you harm me or anyone sa pamilya ko, aawayin ko kayo talaga. And I will make it my mission in life. My mission in life. Pasensyahan tayo. Okay. So, kakampi ko langit Kakampi ko langit. Sino kakampi nyo? Demonyo. Tignan natin. Ay, panoorin nyo yung mga video ko, ha? Panoorin nyo. Nasaksak ako, buhay ako. Nalaglag ako ng buko, buhay ako. Nilusob kami. Daming rebelde. Yung ganyan yung puno, nauubos. Na-sniper ako. Buhay pa rin ako. Nagyoyosin yung ganyan. Pag yung ganyan, ayun yung bala ng sniper. Pang, dito sana tama ako Gago rin ako nun Tinanong ako ng sundalo Sir, nandiyan pa kaya sila? Madaling malaman na yung bolo. Binigay sa akin yung bolo. Tiniba ko yung tinigpos ko yung mga saging. Saba. Dami So, nag-clear. Tapos, sumigaw ako, hello! Eto ko! Ako yung opisyal! Ako yung opisyal! Ako si Teniente Enrique! Nandiyan pa ba kayo? Tapos, walang bumabaril sa akin Sabi ng mga bata ko, Sir, tapang mo, siguro may anting-anting Wala akong anting-anting. Pengi nga Yossi kami. Ba't tayo nakatayo? Pag yung ganyan, Ayun, sniper, talagang dito. Kasi yung bahay yung plywood ng bahay nung tinatayuan ko, yung harap ko, pag yung ganyan nung after nung putukan, tinignan ko. Talagang dito dapat tama ako. Tapos yung bumaril ako, na wala namang yung baril ko, hindi pumutok. Yan babaril ako, binaril kong ganyan. Yung sumigaw ko ng time first. Tapos yung nakaaway ko yung mga kabaro na PNP. Kasi nga, hindi maganda yung dating Pinagtanggol ko yung civilian 5 baril yun. 5 tao na may baril. Ako walang baril. Kaya nga, I have gone through, nakawalong buhay na ako. So, kayong mga tarantado, na gustong gaguhin tong Pilipinas, Madadali lang kayo. If you harm me or anyone in my family. Promise yun, promise. Ngayon, kung talagang hindi maiwasan, gusto nyo talaga, you send the best. You send the best. Kasi, insulto sa akin yun kung tamok yun yung padadala ninyo Gusto ko yung magaling na yung padala ninyo. Okay, so, hanggang doon lang ako. Maraming nangyayari sa Pilipinas, pero isa lang ang malinaw. Kahit sinong vlogger, isa lang ang mapupulot ninyo sa kanilang lahat. Hindi naman isa lang. Number 1, galit na sila. Galit na ang taong bayan. Number 2, may mali sa gobyerno. Alam niyo naman kung ano yung mga mali, di ba? Pak. May mali sa gobyerno. Kahit anong argumento ang madinig mo sa mga vlogger, lahat sa kanila, Maharlika, SAS, Trixie, Brothers Traveler, si Jojo, si Lakale, BMR, lahat sila. Sorry do sa si Banat Bay. Lahat yan napapanood ko pagka nag-ano sa screen naka-subscribe kasi yung wife ko So, papanood ko lahat. Isa lang talaga, something's wrong with this government. Now, if you are a Filipino and you believe nothing is wrong in this government, something's wrong with you. So,
Sige, good luck. Good luck sa inyo. Makukuha pa naman ng dasal yan. Makukuha pa ng dasal. So, you just pray. So, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ako. Ay, siya nga pala. Sabi ni Leng Valdez. Sabi ko boto kayo, no? Doon sa logo, no? Doon sa logo. Yung recent na 3 na lang, pagbobotohan nyo, bumoto naman kayo. Ano ba kayo? Sasabihin ninyo, na tayo, mag people power, boto lang nga sa logo, hindi kayo makaboto. Ano ba? Anong klase yan? And then you want me to lead you guys. Hindi ako tatayo dyan, wala akong logo. Matatayo dyan, wala akong logo. Boto kayo. Saan ba yun? Saan kayong boboto? Video, ano yung na may logo? Ito, 219. Pinoy Survivor 219. Okay. No. Pinoy Survivor 219. Doon ko nilagay sa Pinoy Survivor, hindi na sa Survivors Community Blog kasi as a matter of record, it's happening. Ayan, gumagawa ng logo, no? Video, Pinoy Survivor Video 219. No? Doon kayo bumoto. Doon kayo mag-comment. Doon sa mismong comment, yun ang boto nyo. Okay, boto kayo. Para by end of February, meron tayo. Gusto ko na malaman kung sino yung 1, 2, 3, no? Tsaka nga pala, yung nakalagay doon ng number sa bawat picture ng logo, isang 1, isang 3, tsaka isang 9. You stick to that. Magulo sasabihin nyo, sir, number 3, yung pala, ibig sabihin yung number 9, no? Nandun, may number naman no? Kung di kaya, parang di kayo malito, ABC. Ganon. Pero yung i-adapt din yung number, yung nandun sa mismong picture ng logo. Kasi 10 lahat yan na pagpilian na. Kaya natitira, from 1 to 10, ang natira, 1, 3, 9. Okay? So, pagka nagboto kayo, 1, 3, or 9. No? O kaya, wag yung, sir, number 3, yung pala, ibig sabihin ninyo, hindi malaman kung itong gitna ba o yung number 9. Kaya sundin nyo na lang, yun nandun sa mismong logo, number 1, number 3, number 9. Maliwanag, no? So, yung mali yung binoto, i-correct ninyo. No? So, parang naglalaban is number 3 and number 9. Oh, yun yung naglalaban, malaki lamang no number 1 So, doon na lang tayo magtatalo. And then, para ma-print na. At yung gusto mag-volunteer kayo kay Leng Valdez, Ginoong Leng Valdez. You message him. No, you message him. So, ano pa ba? Yun yung wala na, no? Basta sa Pinoy Survivor Video 217. At maraming salamat, 219. At maraming salamat sa pagboto ninyo. Maraming salamat sa mga comment ninyo. Maraming salamat sa pagpapanood ninyo. Maraming salamat sa concern ninyo sa Pilipinas. Kayo ang inspirasyon ko. Kayo. Pag nakikita ko kayong feel ninyo, yung sama ng loob, yung galit, etc. Gusto ko rin na sumali, makilahok at manguna, no? So ngayon, ang hinihingi ko sa inyo, we have a duly constituted government. Nandyan si BBM, nandyan si Sara. Ngayon, kung sakaling magkaroon ng turn of events, then BP Sara has to rise up, has to be the president. She is the one because she's the elected vice president. Okay? So what we can do is support the Dutertes. Yun yung doon. Pero ang laki, it doesn't stop pagka nag-change over, no? Remember yung puno na sinabi ko sa vlog. Yung puno, yun yung problema. Yung ugat na kailangan tanggalin natin, yung hindi lang ititrim yung sanga, hindi lang yung trunk, pati hanggang ugat, no? Now, kung walang dumating na bulldozer, kamayin natin, hukayin natin, palahin natin yung ugat. Diba? Ganun kasimple. Hindi kaya ng bulldozer, wala yung bulldozer natutulog yung driver. So, ang gawin natin, tayo maghukay.
kalkalin natin yung pinakaugat. Tanggalin natin yung ugat. Okay, so yun lang, hanggang doon lang. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless everyone. God bless the Filipino people. Bye-bye.